الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أسأل الله أوقاتكم في كل مكان وفي كل زمان. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah mga kapatid sa Islam, nandito naman tayo sa Surutus Salah. Na ibig sabihin, prerequisite of prayer. Pag-uusapan po natin itong mga requirements na ating gagawin kapag tayo po ay tumatayo bilang tayo ay magsasambayang. Una po mga kapatid sa Islam ay al-Islam madiddul kufr. Ibig sabihin tayo po ang religion po natin na tayo ay mag-aalay ng sambayang, tayo po ay Muslim. Dahil hindi po pwede na magsasambayang, mag-aalay ng sambayang yung ating mga kapatid na hindi po sila nakapag-embrace ng Islam. Kaya meron tayong nakikita. Baka mamaya anyayahin natin yung ating mga kapatid, mga kaibigan, kamag-anak na sila ay hindi po nag-embrace ng Islam, hindi po sila Muslim na brad tayo, magsambayang tayo. Okay, hindi po pwede yun, mga kapatid sa Islam. Kailangan po ay be sure na yung taong aanyayahan mo pumasok sa Islam masjid, siya po ay nagiging Muslim na. Oo. Huwag mong sabihin sa kanya na kung sakali makapasok ka sa masjid namin, makapasok sa Masjidin Nabawi, Masjidil Haram, ay makakapasok ka na sa Islam. Kailangan po ipasok mo yung puso mo. Na kapag hindi mo na ipasok, ay kagaya rin ng cellphone. Kapag hindi mo yung gi-activate, hindi mo gi-download, hindi mo na rin gi-connect, ay paano po makaka-connect sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ay hindi man siya activated sa network. Kaya yun ang dapat po mga kapatid sa Islam, ay kailangan Muslim po tayo na tayo magsasagawa ng sambayang. Pangalawa po ay al-aql wa didduhu al-junun. Kailangan po ay meron po tayo yung magandang pag-iisip. Baka mamaya meron tayong kamag-anak, kaibigan, relatives. Sasabihin natin sa kanyang magulang, nanay, tatay, mga kapatid, kamag-anak, brad, sis, dalhin natin yan sa masjid para siya iyan ay magagamutan. Maaalis yung kanyang mga masamang pag-iisip. Ang masjid po mga kapatid sa Islam ay hindi po clinic na pwede natin dadalhin yung ating mga kapatid na mayroon pong kapansanan, mayroon pong sakit na siya ay malulunasan ng kanyang pagkasakit. Kaya mga kapatid, dapat po ay susuriin po natin na itong kasama natin, pinapasok natin, inaanyayahan natin, pumunta ng masjid, ay maganda po ang kanyang pag-iisip. Hindi po siyang abnormal, hindi naman din special child. Dahil baka mamaya, inanyayahan natin pumasok sa masjid, nakakadisturbo pa. Nakapagsasagawa pa kaya ng delikado. Na kung mangyari pa yung mga ganon, di kawawa yung ating mga kapatid na sila ay nagsasamba pagkatapos hindi pala nagiging kabutihan ang kanilang naisagawa sa loob ng masjid. Bagkus, ito po ay karumal-dumal na pangyayari. Pangatlo po mga kapatid, at-tamyizu wa bidduhu as-sigar. At-tamyiz. Ibig sabihin, yung taong nagsasambayang, yung taong pasamahin natin sa masjid, ay alam niya po ang tama at mali. Once na pumasok sa masjid, kailangan alam niya yung tama. Ang ibig sabihin, yung mga anak po natin, mga kapatid, kaibigan, na maliliit pa, ay hindi po natin pwedeng dalhin sa masjid. Ay minsan, kung 3 taon, dinadala mo sa masjid. 4 na taon, 5 taon, dinadala mo sa masjid yung anak mo, lalaki man o babae. Kung ano ang ginagawa kaya, kung nakaihi, nagdai, umapaw ang kanyang dumi sa kanyang pampers kaya,
Kaya ano nangyari? Nagiging nakadisturbo ka pa sa mga taong nagsasambayang doon sa loob ng masjid. Kaya, ganun po mga kapatid sa Islam. Huwag kang umasa na, itong anak ko na 3 taon, meron man siyang pampers. Ay minsan po kumakati yung kanyang tiyan, saan sa parte ng kanyang katawan, pagkatapos kamutin, nalaglag ang kanyang pampers. Kaya ano po ang mangyayari mga kapatid? Ay siyempre, magkakaroon po ng hindi maganda sa loob ng masjid. Nakakadisturbo, nakakarumi doon. Siyempre, nakatai kaya, nakaihi. Ano mangyayari? Magkalayat na po ang kanyang ihi. Sa 3 years old na mga bata po mga kapatid, ay kadalasan po, lalaruin pa niya ang kanyang dumi. Kaya pala nasabi dito sa Surutus Sala, prerequisite of prayer, dahil para po maiwasan natin yung mga hindi ka nais-nais na nangyayari. Kaya ganon, yung mga maliit na bata, huwag natin pasamahin. Kahit na siya ay nakaabot ng 7 years old, pero ang kanyang pag-iisip naman ay hindi naman masyadong maganda, hindi naman masyadong matino. Ay, pag doon na kayo sa masjid, sa loob ng masjid, ay minsan doon pa. Doon man niya malalaman na siya ay nagugutom. Doon pa niya malalaman na siya ay makakaihi, makakapunta ng CR. Kaya disturbo sa iyo. Disturbo na rin sa ating kasamahan nagsasambayan sa loob ng masjid. Umiiyak. Kaya kapag umiiyak yung ating mga sanggol, ay siyempre, ating mga anak, nakakadisturbo. Imbes na nakakapokus po tayo magsambayang, dahil nandoon tayo sa masjid, nagiging nadisturbo ang ating pagsasambayan. Nadisturbo na pa natin ang ating kapatid, kamag-anak. Kaya, yung mayroon na mga anak na ganon, below 7 years old, dahil ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi po ng ating propeta, Muru awladakum bisab'ah. Turuan ninyo, i-practice ninyo ang inyong mga anak sa loob ng sila ay nakaabot ng 7 taon. Kapag sila ay nakaabot ng 7 taon, 7, 8, 9, pang-10 taon na po mga kapatid sa Islam, 3 taon na tinuruan mo yung anak mo. Siyempre, nakikita man yan na tayo nagsasambayang doon sa bahay, yung 3 taon na yan mga kapatid, minsan sumasama po sa atin kapag tayo magsasambayang sa ating bahay. Kasamahan natin. Maglatag tayo ng sadyada. Ilalatag din natin ang sadyada ng ating anak para maturuan natin siya. Kahit sunna lang kung doon ka man nagsasambayang sa masjid ng pardo. Sunna para may practice natin ang ating mga anak. At minsan mga kapatid, siya naman ang palatagin mo ng sadyada mo. Anak, ilatag mo na ang sadyada natin. Dahil sa ganun mga kapatid, ay malalaman na niya kung makita mo na alam na ba niya kung saan po tayong nakakimlat. Siyempre, doon niya rin ipaharap yung iyong sadyada kapag na-practice na yung anak mo. Pero kapag hindi mo na i-practice kung saan-saan niya ilalagay ang iyong sadyada. Okay, ganun po mga kapatid sa Islam. Pang-apat po, al-udu. Huwag nating kalilimutan na kapag tayo ay pumasok sa masjid, ay prepared po na tayo ay nakapagsagawa ng pang-aablusyon. Huwag mong gawin na umaalis ka ng bahay, hindi ka pa nakapag-ablusyon. Baka mamaya, pagdating mo doon sa ablution area, sa inyong masjid, ano pa nangyari? Okay. Putol po ang ating tubig dahil hindi nabayaran kaya. O kahit naman hindi putol, kung ano nangyari kaya. Mayroon panibagong mga repair sa ating connection ng ating tubo, kaya hindi po aagas ang tubig. Kaya ano mangyayari? Pagsisisi naman ang iyong naisagawa. Hindi bali, babalik na lang ako sa bahay. Pagbalik ko sa bahay, malamang natapos na ang oras. Kaya dapat bago po tayo pumunta sa ating masjid, tayo po ay nakapagsagawa ng ating ablution
Udu, abdas, ganun po ang ating gagawin mga kapatid. Para hindi ka na maristorbo. Dire-diretso ka na po sa loob ng masjid. Panglima po, izalatun najasa minal badan wa thawb wa makanus salah. I-remove po natin yung mga marumi sa ating katawan. Ang ibig sabihin, lilinisin po natin ang ating sarili kapag tayo po ay nagsasambayang. Kung meron pa tayong nararamdaman na lalabas galing sa ating katawan, ay mas maganda po mga kapatid na habang maaga ay magpunta ka na ng CR. Para pagdating mo doon sa loob ng masjid, hindi ka na madidisturbo. Hindi mo na kailangan na ikaw ay magbisita pa sa CR dahil prepared po na kayo. Parang Boy Scout mga kapatid. Ng Boy Scout po ay laging handa. Tayo naman mga Muslim dapat, kung kaya lang natin bago tayo umalis ng bahay, tayo po ay nakapag-ablusyon. Upang sa ganon, kahit anong oras na tayo ay darating sa pagsasambayang, prepared na po tayo. Aalisin natin yung medyo marumi sa ating katawan, sa ating damit, at kapag meron tayong nakita doon sa area na ating pagsasambayangan, doon sa loob ng masjid o doon sa mga kwarto natin, ay ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi, وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ. Ang ibig sabihin, ay kailangan po yung damit natin, yung sadyada natin, wala po tayong naaamoy na hindi po kanais-nais na ating maamoy kapag tayo ay nagsasambayang. Oo. Kaya dapat po ay permanente natin na nilalabhan ang ating sadyada. Permanente rin natin nilalabhan ang ating tub, ang ating damit, lambong na ating ginagamit pang sambayang. Huwag natin nahayaan na ilang linggo na hindi po natin malalabhan ang ating tub. Baka mamaya ay nagsasambayang po tayo, doon pa natin maalaala na umaamoy na po ang ating damit. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu'dhil malaikatu kama yu'dhi banu Adam. Ang mga anghel daw, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay nadidisturbo ng kagaya ng ating pagkadisturbo sa ating mga kapatid na mga tao na kapag sila ay meron silang panibagong naamoy na medyo masakit sa ilong, ay nadidisturbo na rin. Kahit na yung perfume natin mga kapatid, hindi naman lahat ng perfume ay pwede po natin gagamitin. Merong mga perfume na halimbawa, maganda sa akin, pero sa aking kapatid, sa aking kabayan kaya, sa aking kapareho na Muslim, masakit po sa kanyang ilong. Kaya dapat ang ating gagamitin na perfume yung hindi masyado masakit sa ilong. Dahil kapag masakit po sa ilong, nadidisturbo natin ang ating kapwa-tao. At nadidisturbo mo rin na rin yung ating mga anghel. Anghel ko, bawat isa po sa atin ay meron po tayong 2 anghel na kailanman ay hindi po humihiwalay sa atin kahit saan tayo magpunta, maliban lamang kapatid na Muslim, kapag ikaw ay nakikipaglambingan sa iyong asawa, ay dyan po ay umaalis ang ating kasama, ang ating escort sa pang-araw-araw na ating ginagawa. Okay? Humihiwalay po sa atin ang ating anghel kapag tayo po ay naglalambingan sa ating mga asawa. Ganun po mga kapatid sister. Pang-anim po ay satrul aura. Kailangan po sa nagsasambayang ay kailangan ay siguraduhin niya na na-cover niya ang kanyang aurat. Oo. Siguraduhin mo na na-cover mo yung aurat mo. Kadalasan po sa ating mga kapatid na mga lalaki na lang muna uunahin natin. Ay minsan po mga kapatid sa Islam, kapag tayo nagsasambayang, yung t-shirt po natin ay medyo body fit, medyo maiksi. At kapag ikaw ay nagruko, pagruko mo, na-open yung likod mo. Na ang auratul rajuli ma bayna sur'ati wa rukbah.
Ang aurat ng lalaki po mga kapatid sa Islam ay itong kanyang tuhod, pati ang kanyang pusod. Ang kanyang tuhod, pati ang kanyang pusod. Once na na-open po yan, ang ating pusod paikot sa hanggat sa likod mo. Ganon din sa ating tuhod. Ang ibig sabihin, once na matakpan po ang iyong tuhod, matakpan na rin ang ating tiyan at dibdib, ang ibig sabihin, pwede na po tayong mag-alay ng sambayang. Pero ang utos po ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kailangan po ang ating gagamitin na ating damit kapag tayo po ay nagsasambayang, yung magandang damit. Yung minsan, pinupunta po natin sa ating mga mayor, sa ating mga congressman, senator, pinupunta po natin sa ating police director. Oo, dahil ang ating hinaharap kapag tayo po ay nagsasambayang, siya ay malikul muluk, siya na ang pinakadato, pinaka-king of the universe. Pagkatapos gagamitin mo na damit, yung pinaka-simple lang na damit, pwede rin. Pero dapat yung pinaka-maganda po natin damit, okay? At malinis na ating damit. At malinis naman, malaking halaga naman ang presyo na, pero dapat yun natatakpan yung aurat mo. Hindi pa kagaya na kapag ikaw ay nagruko, nagsambay, nagsudyod, ay nakikita yung parte ng aurat mo. Kaya bawal po yun mga kapatid sa Islam. Wa auratur rajuli ma bayna as-surrati war-rukba wal mar'atu kulluha illa wajaha wa kaffaiha bisalah. Ang aurat po ng ating mga kapatid na kababaihan ay lahat ng kanyang katawan, buong katawan, liban lamang sa kanyang face, sa kanyang mukha, at ang kanyang kamay. Dalawang kamay ay pwede pong makikita. Pwede pong mailabas. Pero sa oras ng sambayang lang yan. Sa oras ng sambayang. Ang ibig sabihin, hindi po pwede makikita ang kanyang paa kapag siya ay nagsasambayang. Ay paano po yung nagsasambayang mga kapatid? Kapag tinaas niya ang kanyang kamay, natamaan ng electric fan, kaya ingkasa paauratuha. Ang ibig sabihin, nakita, nabuksan ang kanyang aurat. Na once na mabuksan po, makita po ang ating aurat, natamaan ng electric fan, nahangin ng electric fan, natamaan na hangin na nature, ay batal po ang ating ablution, ay ating sambayang. Kaya ano po ang gagawin natin? Pinakamainam po mga kapatid sa Islam. Ay alam mo na nagiging batal ang sambayang mo, ay uulitin mo na lang. Mas mabuti uulitin mo na lang, kaysa hahayaan mo na lang na matapos. Hindi, tatapusin ko na lang sambayang na ito. Pagkatapos, tatapusin mo, napagod ka lang at wala rin silbi ang iyong pagsasagawa ng sambayang, hindi po pwede mga kapatid sa Islam. Sasabihin mo na lang sa sarili mo, total, hindi naman nalaman ng aking katabi na batal na ang aking sambayang. Kaya ipagpatuloy na lang ako, babalikan ko na lang ang aking pagsasambayang. Ay doon na, ay magtakbir ihram ka muli. Magbabalik kang magtakbir ihram upang manibago. Bahala na ikaw ay nalit ng 2 rakaat, 1 rakaat, 3 rakaat, kaya malapit na matatapos. Kaysa magpapanggap ka na kumpleto, tama ang iyong pagsasambayang, yun pala ay mali. Kaya dapat, kailangan po mga kapatid, ay alam natin na sure na ang ating pagsasambayang na ito ay tama. Pang-7 po mga kapatid sa Islam, dukhulul waqt, waqtus salah. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. May kasabihan po ang ating Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga oras ng kanilang pagsasambayang ay naitakda. May seguridad. Mayroong beginning at mayroong pagtatapos. Kailan umuumpisa, nagsisimula ang ating sambayang sa wakto ng subbo, Dhuhr, Asr, Maghrib at saka Isha. Ay kailangan po alam natin ang ating mga wakto. Kahit saan po tayo na lugar, bansa, ay kailangan po ay mayroon po tayong parang tourist guide na pagsasambayang. Oo, dahil pagdating natin sa ibang bansa mga kapatid, ay minsan po ay hindi
magkapareho ang oras ng ating mga pagsasambayang. Ay minsan po, pagpalagay natin kapag doon ka sa foreign, ang duhar natin ay may sasaganap mo alas 11:30 kaya. O minsan 1:00 dahil magkaiba po tayo ng oras. Minsan sa Saudi Arabia sa Pilipinas, almost mga 5 hours ang pagitan po natin. Ay mismo sa Jordan at sa Saudi Arabia, magkaiba po ng 1 oras. Kaya minsan nagsasambayang na ng Maghrib doon po sa may Saudi Arabia ay hindi pa nagsasambayang sa Jordan. O nagsasambayang na naman ng Maghrib doon sa Jordan ay hindi pa nagsasambayang ng Maghrib doon sa Saudi Arabia. At kailangan pong mayroon po tayong alam kung paano po tayong nagsasambayang sa oras ng ating pagsasambayang. Dahil kapag hindi po pumasok ang oras ng waktus sala, ay hindi po na rin matatanggap ang iyong sambayang. Nagsambayang ka halimbawa, kadalasan sa atin sa Pilipinas, ay pumapasok po ang waktud duhar ng alas 12. Ngayon nagsambayang ka ng alas 11:45. Meron pang nalalabi na 15 minutes, ay hindi po matatanggap ang ating sambayang. Pero itong mga nakalipas na mga taon ay minsan po pumapasok na ang waktud duhar natin ng alas 11:40. Ngayon, ibig sabihin kapag ganyan po ang oras natin, pwede ka na magsambayang ng alas 12:45, 50, 55. Pwede na po. Pwede na po na tayo magsambayang ng alas 11:50. Pero may mga panahon na rin na minsan alas 12:15 kaya, alas 12:10, alas 11, alas 12:05, doon pa papasok ang waktud duhar. Ang ibig sabihin, kapag ganun po mga kapatid sa Islam, ay hindi ka pwedeng magsambayang ng alas 11:50 dahil hindi pa pumasok ang waktus salah. Yan po ang ikapito na prerequisite o requirement sa ating pagsasambayang. Pangwalo po mga kapatid sa Islam ay istiqbalul qibla. Kapag tayo po ay nagsasambayang, ay kailangan nakaharap po tayo sa qibla. Ang qibla na ating hinaharap ay kagaya po ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa may suratul Baqarah sa Juz sayaqulu, pangalawang chapter po, "Fawalli wajhaka shatral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatrah." Kahit saan po tayo sa 4 na sulok ng mundo, ay kailangan po kapag tayo ay nagsasambayang, ay doon tayo nakakibla sa Kaaba. Doon po tayo nakaharap sa ating pagsasambayang sa may Kaaba. Maliban mga kapatid, kung ikaw ay traveler, ikaw ay musafir, na hindi mo alam kung saan ang kibla, kapag hindi mo po alam kung saan ang kibla, kahit saan ka na po. Ang importante, yung 95%, 100% na nasa isipan at puso mo na ito na ang aking kibla, doon ka nakaharap. Pero kapag sa traveler po mga kapatid, nasasasakyan po kayo. Nasasakyan kayo na truck, baylan po. O nasa eroplano kaya, sa helicopter, kung nasaan nakaharap ang iyong upuan, ay hindi naman pwede na iikutin mo pa yung upuan mo at doon ka haharap sa kiblat. Kung saan nakaharap ang iyong upuan, doon ka na haharap. Kagaya ng upuan ko ngayon halimbawa, ay alam ko na doon sa bandang kaliwa ko ang kibla o sa kanan ko kaya o sa likod ko, hindi po na pwede paikutin ko pa ang aking upuan, kundi ang aking haharapin kung saan ako nakaharap, doon ako magharap. Allahu Akbar. Ganun po mga kapatid sa Islam para matanggap po ang ating sambayang. Pero kapag ikaw ay nandoon na po sa hotel, nasaan ka? Na tumitigil naman na pwede kang tumayo, pwede kang maghanap ng paraan, pwede mo gamitin ang cellphone mo upang hahanapin mo yung map, saan yung kibla. I-download po natin sa ating cellphone para kahit saan po tayo makapunta, ay meron na po tayong kibla na makikita po natin doon sa ating cellphone kaya. O meron po tayong mga sadyada na yun ay meron pong mapa o meron kumpas, yun na po ang ating gagamitin. Pero siguraduhin natin na
hindi naman nasira ang ating kumpas na sa ating sadyada. Baka mamaya nakalipas ang 1 taon, 2 taon, 10 taon, sira na po ang ating kumpas na sa ating sadyada. Yun po ang pang-8. Pang-9 po na prerequisite ng ating pagsasambayang ay an-niyah wa mahalluha al-qalbu wa talaffuz biha bid'atun. Ang ibig sabihin yung ating atensyon, kapag tayo po ay nagsasambayang, ay kailangan present of mind. Huwag mong gagawin na kapag ikaw ay nagsasambayang, ang iyong isipan ay lumilipad sa iyong mga establishmento, lumilipad doon sa iyong mga tindahan, sumasama sa iyong sasakyan, sumasama sa iyong misis, sumasama sa iyong mahal sa buhay, ay kailangan po present of mind. Ang ibig sabihin, hindi po kagaya ng mayroon po tayong mga narinig na usap-usapan na mayroon pong isang grupo na sila ay nagsambayang. Bawat isa sa kanila ay sila po ay nagdududa, nagtatanungan, Brad, kompleto ba yung ating sambayang? Sabi ng iba, kompleto po. Yung iba naman parang nagdududa na hindi kompleto. 3 lamang ang kanilang sambayang na natapos na rakaat sa wakto ng asar. Kaya ano po, nagsipagtanungan sila kung tama ba ang kanilang sambayan. Ngayon, meron silang kasama na isang negosyante, sabi niya, tama po ang ating sambayang. Pero ano ang palatandaan na nagiging 4 na rakaat ang kanilang naisagawang pagsasambayang sa wakto ng asar? Sabi ni Brad, kapag tayo nagsasambayang, sa unang rakaat natin, ang aking gina-imagine, yung first door ng aking tindahan. Yun ang aking iniintindi, yun ang aking gina-imagine, na sana'y bibigyan ako ng Allah ng grasya sa aking mga tindahan. Kaya sabi na, unang rakaat ang aking ini-imagine, iniisip yung unang tindahan ko. First door. Hanggat hindi makaabot ng pangalawang rakaat, hindi ko naman i-transfer ang aking isipan doon sa pangalawang rakaat. Bawat rakaat, sabi na, ang ini-imagine ko na nandoon ako, yung unang door ng aking tindahan. Pangalawang rakaat, doon naman ako na umiisip sa pangalawang door ng aking tindahan. Pangatlo, ganun, hanggat natapos ako, yung 4 na aking tindahan, ang ibig sabihin, sabi, kompleto na rin ang ating sambayang. Nako. Ang ibig sabihin, mga kapatid sa Islam, kung hindi lang sila nagdidiskusyon dahil sa tama ba ang kanilang pagsasagawa ng sambayang, ay magiging hindi na po maitutuwid ang kanyang pagsasambayang. Mula noon hanggat sa kapanahonan, ganun na ang kanyang gina-imagine sa kanyang mga tindahan kapag siya ay nasa pagsasambayang. Ay ibig sabihin, mga kapatid, kapag meron kayo nangyayari na mga ganun, hindi lang naman sa sasakyan o hindi naman kaya sa tindahan. Pero baka mamaya, meron kang naiisip, first time na rakaat mo, ang iyong iniisip yung unang anak mo. Kumusta na kaya ang aking anak na engineer? Pinaaral ko sa may mga Notre Dame. Pangalawang rakaat mo, yung anak mo naman na lalaki, kumusta na kaya ang aking anak na abogado? Hindi po ganun, mga kapatid sa Islam. Kung meron tayong naiisip na ganun sa ating pagsasambayang, mga kapatid, kagaya rin ng driver. Once po, ang ating daanan ay medyo tiko, curve po, ay dapat po ay sumabay tayo sa pagka-curve ng ating daanan. Kung hindi ka sumabay, meron pong mga arrangement sa daanan, meron pong mga babala, pagdating dito sa kanto, mag-left turn ka kaya, mag-right turn ka, or detour to the left, detour to the right. Kaya ano pa mangyayari, mga kapatid sa Islam? Madidisgrasya po. Okay naman kung madisgrasya ang sambayang mo dahil wala naman na disgrasya, maliban lamang sa iyong pagsasambayang. Pero kapag nadisgrasya ang iyong sasakyan kaya, ay
magiging peligro ang iyong buhay, pati na rin ang iyong kasama na sila ay nakasakay sa iyong sinasakyan. Ay makadamay ka pa ng buhay ng tao. Makadamay ka pa ng malaking halaga. Ay kung hiniram mo lang yung sinakyan mo, pagkatapos na disgrasya ka, di napakalaking tungkulin ang iyong babayaran. Kaya mga kapatid, ay dapat po ay suriin po natin ng mabuti ang ating ginagawa. Dahil minsan po ay tayo po ay nagsasambayang, ang ating isipan lumilipad. Lumilipad doon sa unang asawa mo. Lumilipad sa pangalawang asawa. Lumilipad sa pangatlong asawa. Lumilipad doon sa ikukumpleto mo para magiging 4 na ang iyong asawa. Kaya mga kapatid sa Islam, sana po ay magiging makatotohanan itong pinag-aralan natin, pinahayag ko sa inyo, na sana po ay tutuwid natin ang ating sarili upang magiging tama ang ating pagsasagawa ng ating sambayang. Ngayon, lilipat po tayo sa Arkanus Salah. Ang ibig sabihin, dito naman tayo sa prerequisite of prayer. Arkan. Doon sa isa, surut, requirements. Dito naman ay parang obligatory na rin na tayo ay nagsasambayang. Una po mga kapatid sa Islam, kailangan po sa ating pagsasambayang al-qiyamu ma'al-qudrah. Kapag tayo nagsasambayang po mga kapatid, ay kailangan tumayo. Hindi pwede na hindi ka tumayo maliban sa meron ka pong kapansanan na disgrasya sa motor kaya kung ano nangyari. Kapag ikaw tatayo, ay magiging ikaw ay halimbawa ay parang mawawala yung pag-iisip mo o sa madaling salita ay baka mamaya ikaw ay matutumba. Mahihilo ka. Kaya huwag ka na lang tumayo. Huwag ka na lang tumayo. Kapag ikaw ay magruko, sa pagruko mo ay baka matuluyan na ikaw ay matumba. Ang importante, medyo mo lang ibaba yung ulo mo na okay na po yung ganun na ginagawa natin sa ating pagsasambayang. Okay. Pangalawa po mga kapatid sa Islam ay bago po tayo magsasambayang, sa pagpasok natin sa ating pagsambayang, kailangan nabasa po natin ang Takbiratul Ihram. Allah Akbar. Ito po ang binabasa sa ating Takbiratul Ihram. Allah Akbar. Kapag hindi mo nasabi, nabasa ang Takbiratul Ihram, ang ibig sabihin hindi ka pa nakapasok sa sambayang. Ay lalarga na ang iyong sinasakyan na hindi ka pala nakasakay. Kaya ano mangyari kapag naglarga po ang ating sinasakyan na service kaya o van? Kapag tayo nag-commute, lumarga, nakaabot po sa Davao, sa Manila, na hindi ka pala kasama. Di ngayon, mali pala ang sambayang mo. Pangatlo pa mga kapatid sa Islam, Qira'atul Fatiha. Kailangan mabasa po natin ang Fatiha. Pero kung hindi mo nabasa ang Fatiha, kung ikaw ay ma'mum, ang importante, nabasa ng iyong ma'mum ang Fatihatul Kitab. Kaya may kasabihan ang ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qira'atul imami ka qira'atil ma'mum. Kapag tayo po ay nagsambayang ng jama'a, once na nakapagbasa po ng Fatiha ang ating imam, yun na ang ating Fatiha. Halimbawa kung wala tayong panahon na babasahin natin ang Fatihatul Kitab. Ang Fatihatul Kitab, yung Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, hanggat matatapos po ng Waladhdallin. Amin. Ganun po. May nagsasambayang na hindi po siya nagsasabi ng amin. Ay kailangan po babasahin natin. Dahil yung amin na yon ay kasali doon sa ating Fatihatul Kitab kapag tayo po ay nagsasambayang. Pang-apat po mga kapatid, ar-ruku. Ay kailangan po sa ating pagsasambayang ay makapagruko po tayo. Makapagruko. Pang-lima po, ar-raf'u minhu. Ay kailangan kapag ikaw ay nagruko, ay babalik ka rin tumayo. Hindi pwede na kapag ikaw ay nakapagruko, didiretsuhin mo na yun na magsujud. Hindi po pwede yun mga kapatid. Kaya pang-anim po na ating gagawin dahil kapag tayo ay naka-etedal, nakapag-straight na pong tumayo, ay kailangan po ay mag-sujud na tayo. Ka-anim as-sujudu ala a'dha'is sab'ah.
Kailangan po ay makasugyod po tayo ng 7 sa ating parte ng ating mga katawan. Pang-7 po mga kapatid, at tasahudul akhir. Kailangan po mabasahin natin yung tasahudul akhir. Kagaya ng babasahin ko, at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu, assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Iyan po ang tasahudul awal. Yan po ang binabasa natin sa tasahud na kailangan kapag tayo po ay nagsasambayang ay hindi natin makakalimutan yung tasahudul akhir. Dahil kapag hindi ka nagtasahud, ay hindi naman matatapos po ang sambayang mo. Kaya saan mo tatapusin yung iyong pagsasambayang? Doon po natin tinatapos ang ating pagsasambayang sa tasahudul akhir. Ikawalo po mga kapatid sa Islam ay al-jalsatu bayna as-sajadatain. Hindi po pwede na kapag ikaw ay nagsudyod, hindi ka na umupo, dire-diretsuhin mo na yung 2 sudyod, nang steady ka na nakasudyod, ikukumpara mo na lang na patatagalin mo bilang 2 sudyod na po. Hindi po pwede yun. Kailangan kapag ikaw ay nakasudyod, muling uupo. Kapag ikaw ay nakaupo, ipagpalagay mo, siyempre babasahin mo ang Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli, Rabbi ghafirli. Huwag mong gawin na once sa pag-upo mo, diretso ka na naman magsusudyod. Hindi po yung maganda mga kapatid dahil magiging batal ang iyong sambayang. Pang-siyam po, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Matapos mo natin babanggitin ang wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, isasali po natin ang salawat. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Ganun po, tayo po ay magsasalawat. Baka mamaya makakalimutan na ninyo ang Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Huwag po natin kakalimutan mga kapatid ang ating pagsasalawat. Sunod po, al-juslusu lahu. Ibig sabihin, pang-10 po ay kailangan po sa ating pagsasalawat ay nakaupo tayo ng napakagandang, kumpletong pag-upo. Okay? Pang-11 po ay al-i'tidal. Kailangan po sa ating pag-upo ay magiging straight na rin ang ating likod. Huwag po tayong magloko na parang humihina po ang ating kalooban. Kailangan po ay be smart. Be smart po tayo. Ibig sabihin, maganda po ang pag-aalay natin ng ating sambayang. Okay. Pang-12 po, at tumanina to fi jamil arkan. Lahat po ng arkan, rukun ng ating pagsasambayang, ay meron pong pagtigil. Kapag ikaw ay nakaupo, nagaling sa pagsudyod, Allahu Akbar, kailangan titigil ka doon sa iyong pag-upo. Hindi dire-diretso. Huwag mong bibilis-bilisan ang iyong pagsasagawa ng mga tumanina. Okay, pang-13 at taslimatan. Dapat po sa iyong pagtatapusin na po natin ang ating sambayang, ay siyempre magsasabi tayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kapag po tayo ay nagsasalam, ay kailangan pong 2 salam, taslimatan. Hindi pwede nagagawin natin kapag tayo nagsalam sa kanan, tayo po itatakbo, aalis na po tayo. Hindi ba na kumpleto? Kailangan 2 salam sa bawat sambayang po natin. Kahit sunnah, pardo, ganun na rin, 2 salam. Huwag mong gawin mga kapatid. Kagaya ng nagmamadali. Marami tayong napapansin sa ating mga kapatid na sila ay nag-aaral sa mga universidad. Kapag sila ay nakapagsalam sa kanan, ay diretso na po silang tatayo, aalis na ng masjid at pupunta na po sila sa kanilang pinag-aralan. Hindi po ganun mga kapatid Islam. Kailangan tapusin mo ang salam sa kanan at salam sa kaliwa. Ay minsan po pinangungunahan naman ninyo ang inyong imam. Dahil matagal magsalam sa kaliwa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tumitigil po siya, yun ang tama.
Bago niya sasabihin, Assalamualaikum warahmatullah. Doon naman siya magsasalam sa kaliwa. Kailangan po matapos talaga warahmatullahi wabarakatuh. Ay kung gusto mong nagmamadali ka, ay doon muna sasamantalihin. Pagkatapos mong magsalam sa kaliwa, ay doon ka patatayo. Pero kung kaya lang natin mga kapatid sa Islam, ay sa ating pagsalam sa kanan at kaliwa, ay kailangan po tayo ay makapagtasbih. Mababasa natin, Subhanallah, 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 ng 33 times. 33 times ang ating pagbasa ng Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Okay. 33 times na rin ang pagbasa natin ng Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Okay. Kailangan mabasa po natin ng maayos. At pagkatapos ay babasahin din natin ang Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Pwede rin nagagawin mo na pag-isahin mo na lang yung tatlo. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ganyan po ang ginagawa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya noong kapanahonan ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron po siyang nakita ng isang lalaki. Bawat nagsasalam po ang ating propeta sa kanan, pangkaliwa, sa last na kanyang pagsalam sa kanyang kaliwa, ay meron po siyang isang kanyang naaabutan ng kanyang paningin na meron pong tumatayo, lalabas sa kanyang masjid sa may Madinatul Munawwarah. Kaya naitanong po ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino ba itong lumalabas kapag ako ay nagsasalam na sa kaliwa? At nasabi ng mga sahabat, ya Rasulullah, hindi po namin alam. Dahil hindi po minamataan, hindi po ni pinapansin ng mga sahaba kung sino ang umaalis kapag nakatapos na po ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magsambayang. Dahil hindi po pinipintasan ng mga sahaba ang kanilang mga kasamaan, kundi dire-diretso na sila ay sumusunod sa ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero nang may balita ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bawat isa ay nagmasid. At nang patayo na ang isang lalaki na nakatapos magsambayang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalaman nila na si Abraha pala itong ay si kalimutan yung pangalan niya, yung isang lalaki na siya ay lumalabas. Baka mamaya may maalaala ko na rin ang kanyang pangalan. Si Sa'laba. Ngayon nakita ng sahaba na si Sa'laba pala itong lalaking lumalabas sa jamaa ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya isinumbong nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang lalaking ito na siya ay lumalabas pagkatapos magsalam ng propeta sa kaliwa ay si Sa'laba. Ngayon binalita nila kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Sa'laba. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, next time na siya ay magsambayang, pigilan ninyo at gusto kong kakausapin si Sa'laba. Ngayon sila ay inipit ng dalawang sahaba si Sa'laba. Ibig sabihin na sa kanan na isang sahaba at pangalawang sahaba na sa kaliwa ni Sa'laba. Nang matapos na ang sambayang, ito ay hinawakan na nasa kanan at hinawakan na nasa kaliwa ni Sa'laba ang isang lalaki na ito. Pagkatapos, siya ay pinigilan ng dalawang sahaba nang makapagsalam na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At sabi ni Sa'laba, bakit pinipigilan ninyo ako na hindi niyo ako hahayaan upang ako ay makauwi ng bahay? Sabi niya, gusto kang kakausapin ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil, bakit ikaw ay nagmamadaling umuwi? Ngayon, dahil sa ganun, hinintay na ang propeta Muhammad at hinintay na siya ay kausapin ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinanong ng propeta, bakit ikaw ay nagmamadaling umuwi? At sinabi ni Sa'laba, ang aking asawa ay naghihintay sa akin upang siya ay makapagsambahan kapag ako ay uuwi. Pagdating ko sa bahay, aalisin ko ang aking damit
at itong damit ko na rin ang gagamitin ng aking asawa sa kanyang pagsasambayan. Kaya mga kapatid sa Islam, ganun po ang nangyari kay Sa'labah. Ay ngayon, sa Arkanus Sala ay pang 14 po ay at-tartib. Kailangan po magkakasunod-sunod yung ating pagsasambayang mula sa kaisa hanggat po sa pagtatapos ay hindi po pwede mauna yung pang-12, kundi kailangan din ng bilang na magkakasunod-sunod po ang ating pagsasagawa ng ating pagsasambayang. Kaya sana po ay nakapagbigay linaw at hindi po mangyayari yung magiging magkakamali po ang ating pagsasambayang sa araw-araw na ating pagsasagawa ng ating mga dasal. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.